Adventure, and for today's adventure, we are going to Bantayan Island. Kaya naman maaga kami nagising, and it's currently 2 a.m. Dahil 4 hours travel time going to Hagnaya Port from Cebu City, and 1 hour travel time naman going to Santa Fe from Hagnaya Port. So, day tour lang kami doon. Uwi din kami. So, it's gonna be a long day. North bus passenger. Ito na kami sa bus terminal. Umigot pa kami. Yun din pala yun. Ayan. Ito na yung bus terminal. Going to Bantayan Island. And guys, kung nagugutom kayo, pwede kayong bumili dito sa 7-Eleven sa tapat na terminal. Exactly 4 a.m. Malis na kami. So, first stop over. Yan, pwede kumain kung nagugutom na. And it's currently 5 a.m. Ngayon si Mami, para mag-field trip. Yan, dyan kayo bumili ng ticket going to Santa Fe. Sakay ulit kami dito sa bus na sinakyan namin kanina. Hindi na kami maglalakad din. Sakaya namin tricycle. And thank you kay ate nag-advise sa amin. Ang init kasi. Dito na kami ngayon sa Santa Fe Port. So ito po ang ating client for today sa Royal Adventures Agency. Nasa Santa Fe na kami. Ayan. Client natin for Bantayan Island. Nagbabalik. Mukhang nag-enjoy po siya. Dahil wala naman siyang choice kundi ako ang kasama niya. Hindi na kami sa Santa Fe Port, and hindi pa kami nakakababa na hunting na kami ni Kuya Marlon. 1,000 pesos for 2 packs yung tour namin. Maximum of 5 packs yata yun. And 5 destination yung pupuntahan namin. Feeling ko MJ Square muna kasi nagugutom na kami. Yan, start na ng tour namin. Ganda. First stop, MJ Square. May Korean store dito sa MJ Square. Tingnan natin. Yan, mga souvenirs. Sarado pa yung ibang kainan. And it's currently 10 a.m. Yan o. Kainan. 4 for 100 for 2 chains. Ito na maganda. Yan, bibili ako bracelet. Sa every island na pinupuntahan ko, bumibili ako ng bracelet. So, part ng collection. Yan, menu. 6.5, Nelen. Ito pa. Yan, ito po yung ambience dito sa Stick Smoke House. So, sizzling bangus and pork barbecue. This is our first meal here in Bantayan Island. Ang dami din ng pork barbecue pero hindi ko kaya ubusin ito. Baunin na lang natin yan. Ito kainin natin. Pwede natin kainin yan sa ano. Ito din masarap na yung Matigas and malasa siya. Ay! May ice cream na siyang kasama. Ang ganda ko. 200 lang. Tayong dalawa total na.
Nakakaanto. Ang init ko dito. Yan, second stop namin itong Oboob. Yan yung mangrove garden. Entrance. Pasok na kami. Ang favorite niya yung mga ganyan talaga. Ayan. Ito ang aming second destination. Dito din yung may signage na Kamsawi and Kampuni. Meron din silang restaurant. Ayun. Yung marami din kainan sa labas. So, ito na po yung mga mangroves. Yan, dami. Ngayon ako nakakita ng ganito kadaming mangroves. Dito sa mangrove meron din mga pahingahan. Medyo mahaba kasi siya. And ang dami talagang bakawan. Ayun oh. Ito niyo ba yun? Yun oh, ganda. And we're passing through the mangrove channel. Yan. So this is me after mag-explore sa mangroves. Kainat. And mga souvenir shops tapat ng mangrove. Yan. Ito ang aming third destination, Sandira Beach. And it's currently 12:25. Sabi ni Mami. And napakainit po. Yan ang linaw. So ito po kalinaw yung tubig dito. Ito sa Sandira Beach. Merong isda dito kanina. Ang dami. Ba't ngayon nawala na? Mag-isa lang ako. Si Mami, oh, binabantayan lang ako kasi ayaw niya mag-swimming. Ang init po. So, this is the ruins. Our next destination. And, photo op lang talaga siya. Yan, oh. Yan. 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 So, ito po yun. Dito. Ready? Jump here. Go. So, yan po yung view dito sa the ruins. Si Mami. So, andito na kami sa next destination namin. Santa Fe Beach Club, yung sa Ogtong Cave. And dito na din ako mag-shower. Yan, dyan sa loob magbabayad ng entrance fee. Yan yung rates. This way to Ogtong Cave. And then, nakita nyo naman. Yung binayaran nating entrance, may kasama na siyang pool, beach, and yung sa cave area. And Ogtong Cave. Yan. So, ito po yung loob ng Ogtong Cave. Lamig ng tubig. Ha? Anong masasabi mo? Sarap sa feeling na. Yung hirap. Nandito na kami sa loob ng Ogtong Cave. Si Mami. Kasama kasi nagdala ko yung phone. Wala siyang case na water. Para kami isang pamilyang nag-swimming sa isang swimming pool. And tapos kami sa Ogtong Cave. And 7 feet yung pinakamalalim. Ito yung pool area nila.
Hindi na ako magsiswimming dyan. Hindi ako mag-swimming pool. And titignan lang namin yung beach area. Pero hindi na din ako sa swimming pool. Kasi ang init ko. Mga magtuto na. So ito yung pool area. Ito na yung Santa Fe Beach. So ito yung kasama sa binayaran na entrance fee, 225. Mas na-enjoy niya yung Octong Cave. Doon lang siya naligo. Di ba may masarap sa Octong Cave? Lamig ng water. Madilim, hindi ka mangingitim, no? Next namin is yung Kota Beach, kaya naligo na kami dito dahil wala daw shower doon or palit. And kasama din to dun sa binayaran namin. Doon kami nag-stay after namin maligo. Sa harap ng beach. Meron ding kantin dito if you want to eat. Pagod na kayo mag-swimming, yan, may kainan dito. Sa tapat ng poolside. Yan, merienda muna kami dito sa tapat ng Santa Fe. Wala ka ba pusa? Yan, may kwek-kwek, fishball, dynamite. Kuya, anong tawag dito? Squid roll, egg roll, kikiam, and cheese stick. Merienda time! Stick. Yan guys, dito na kami sa last destination namin, Kota Beach. Yan yung famous for. Buti nakita natin yan ngayon. Hindi daw kasi nagpapakita yan minsan. Yan si Mami, maglalakad siya papunta doon sa sandbar. Yan siya, oh. Ngiti-ngiti siya guys. Nagandahan siya dito. Yan guys, dito kami sa Kota Beach, yung sa mismong sandbar. Ayan yung sandbar, oh. Ang init po. Ang oras po ngayon ay 3 p.m. Ito na ang aming last destination bago kami pumunta ng port. Ano masasabi mo mong Mami? Napakaganda. Maganda dito. First time ko makakita ng sandbar. Ayan, oh. Para siyang naked island. Pero, ito sandbar. Ganda. Ito yung pinaka-nagustuhan ko sa lahat. Pero yung kung gusto mo mapag-isa, yung Sandira Beach. Ito, ang social dito eh. Ayan yung beach, ito yung resort, Kota Beach Resort. Ganda dyan, oh. Ito guys yung beach. Ito yung sandbar. So, ito na yung resort. Kota Beach Resort. Ganda ng hotel, oh. Ang ganda ng room pala. Ito. Christmas din. Parol. Sa twisted. Menu. Ito lang. Apo. Salted caramel. Ice caramel macchiato. Worth 170 pesos. Ito yung grande size nila. Sa twisted ice caramel macchiato. Hindi siya matapang, hindi siya matamis. Pero iba yung parang iba yung kaping ginamit. Parang ngayon ko lang matikman. First coffee in Bantayan. Migo, inangilan ka. As in, Migo. Sarap. Gusto ko try yung ano yan, Umimo Cafe. Kaso baka mag-cultivate na ako mamaya.
kayo ng Bantayan and maghanap kayo ng land tour, yan si Kuya Marlon. Bibigay ko na lang yung contact number niya. Thank you, Kuya. Bye-bye po. Bili kami ng ticket. Pa Cebu City. Yan po yung rates and schedule. Yan guys, pasakay na kami ng barko. And it's 3:30 para sa 4:30 na schedule. Bye Santa Fe. Bye Santa Fe. Bye Santa Fe. Ganyan kanino yung tubig dito sa port. Port pa lang yan. Boarding pass and another 5 pesos para sa terminal fee. Ito yung sasakyan namin barko. And una kaming magbo-boarding. Palis na kami guys. Medyo makapal po yung face ko dahil super drain na po ako. Kinapalan ko na po yung mukha ko manghiram na charger. Dahil wala po akong power bank and yung charger ko pa iniwan ko sa hotel kasi feeling ko naman naabot. Pero 7% na po ako pera. Nandito pa kami sa Santa Fe Port. So, kamusta naman yan? 4 hours pa yung, 5 hours pa yung biyahe namin. I'm back. Nakapag-charge na ako dito sa bus stop. Umabot ng 40%. Pero, bagay lang fast charger. And guys, we're back in our hotel and it's currently 10 p.m. Ayan nga, yung chika ko. Kapag nag-travel po ako, meron po talagang power bank. So, one of my essential is power bank talaga. Pero, bago kasi kami umalis, ayun, na-discover ko pong sira yung power bank ko. And kung order po ako sa Lazada or sa Shopee, hindi na po siya aabot. So, inisip ko na lang is, aalis ako, ang inisip ko na lang na gawin ko is, aalis ako ng hotel, dapat full charge yung phone ko. So, ngayon, punta kami ng Bantayan Island, full charge naman yung phone ko. Pero ginamit ko kasi siya nung nasa biyahe na kami. So, mga 70% nung nakarating kami ng Hagnaya Port. Tapos yun, nag-start na ng tour. Tapos ayun, nalobat na siya. Tinipid ko nga siya eh. So, nung nung pauwi na kami, tinry ko pong maghanap ng charger dahil hindi ko po nadala yung charger ko kasi nga hindi ko naman in-expect na masasagad yung battery niya. So, ayun. Kinapalan ko po yung face ko. Nagtanong po ako sa Twisted kung meron naka-iPhone sa kanila. And nakakalungkot dahil yung owner lang daw yung may-ari. So, nakakahiya naman kung sa owner ako manghihiram ng charger. So, the next thing na ginawa ko, naghanap ako ng charging port sa mismong port. Wala. And wala din ako nakitang naka-iPhone. So, nung sumakay na kami ng barko, ang ginawa ko, yun nga, yun nakita ng video, nanghiram ako ng charger dun sa mga crew ng Super Shuttle Ferry number 17. Yan. So, ayan, si ate yung tumulong sa akin and yan, napahiram naman niya ako ng charger. So, chinarge po yung phone and after 1 hour, binalikan ko po yung phone ko, hindi po siya nag-charge. So, ang ginawa ko po, kinapalan ko po ulit yung face ko. Nanghiram ako sa kapwa ko pasahero ng charger. Naghanap ako ng naka-iPhone. And ayan, napahiram naman ako. After 30 minutes, pababa na kami ng barko, hindi pa rin siya nag-charge. Ganun po ako kaswerte. So, nawala na po ako ng pag-asa. And yung bus naman na nasakyan namin, pwede naman akong mag-charge doon. Kaso lang, USB type. Yung mga charger, yung charger na nahiram ko is type C. So, ayun. Pero dito ko na-discover na sobrang matulungin po ang mga Cebuano. So, super na-appreciate ko po yung effort niya sa pagtulong niya sa akin. Kahit hindi po nag-charge yung phone ko, okay lang po. Pero, grabe. Super painful po ako sa lahat po na tumulong sa akin. Alam kong mababaw lang to. Hindi ko din sure kung mapapanood nyo to. Pero, yun. Ang saya ko po. Grabe. Kahit labat po yung phone ko na nakauwi ako. Ay, pero, ang ginawa ko po ay, nung nag-bus stop na, hinaram ko po ulit yung charger nung nakasakay ko sa bus at sa ferry.
At nag-charge po ako sa bus stop cafe. Ayun. So, umabot naman ng 40% and yun, nakapag-book ko ng Grab papuntang hotel. Kaya, ayun. Gusto ko lang i-share to kasi based on my experience, masasabi ko pong mababait ang mga Cebuano. So, thank you everyone. Thank you to everyone who helped me na makapag-charge. Yun lang. So, that's all for today's adventure. Hindi ko sure kung maganda din kakalabasan ng Bantayan Island vlog ko. Later lang siya kasi hindi na kaya nung time na mag-island hopping pa kami. Pero sabi nila, ang pinakamagandang beach daw doon ay yung Virgin Island. Pero for land tour, masasabi ko ang magandang beach ay yung Kota Beach. Yung sandbar nila, ang ganda. Ayun. So, ano pa ba? So, that's all for today's adventure. See you on my next vlog. Bye-bye!